Defense, 133 all stats 50 weight, 180 usage restriction, Saintes. Hope, skill rating, epic randomly heal ang minimum ng 10% hanggang sa maximum na 30% ng maximum health ng target. Cost ng resource, 10% ng iyong maximum health, cooldown, 70 segundo habang tumataas ang rating ng klase mo, tataas rin ang rating ng skill na ito. Discipline, skill rating, epic, ibalik ang abnormal na status ng isang party member at bigyan sila ng immunity sa abnormal status effect sa isang period of time. Cost ng mana, 2,000 cooldown, 300 segundo habang tumataas ang rating ng iyong klase, tataas rin ang rating ng skill na ito. Light of Benevolence Level 1, ibalik ang health ng lahat ng miyembro ng party, kasama ang iyong sarili, ng 3,500 goodness times 3 intelligence times 2. Mana cost, 1,500 cooldown, 180 segundo, upright heart, passive skill rating, epic, immune ka sa lahat ng abnormal status effects. Nagbibigay ka ng sense of threat sa undead, vampire, demonic, at iba pang ganitong corrupt beings. Habang tumataas ang rating ng iyong klase, tataas rin ang rating ng skill na ito. Sacrifice, skill rating, epic buhayin ang mga patay bilang pagbaba sa iyong health at mana sa isa. Hindi magagamit ang skill na ito sa NPC, kapag ginamit ang skill na ito sa isang corrupt na pagkakataong, malaking pinsala ito. Cooldown, 12 oras, habang tumataas ang rating ng klase mo, tataas rin ang rating ng skill na ito. Sa isip-isip ni Ruby na tinanggap niya ito base sa kanyang intuition. Ngunit nakatanggap siya ng kahangahangang bagay, nagulat si Sihi na may aatake na sa kanya na golem. Sinasabi ni Euphemina na Greed ang kanyang kapatid, na bigla naman dito si Greed. Buti na lang dumating si sexy high school girl para iligtas si Sihi. Nagpapasalamat naman dito si Ruby, galit na galit at sinasabi ni sexy high school girl na idiot siya. Bakit niya dinidistract ang sarili niya, kahit laro ito, masakit pag namatay. May lumabas na notification na nagsasabi na isang anghel ang magpapadala para sa kanyang matapang na kusang loob na isakripisyo ang iyong sarili sa ngalan ng Saintess. Nag-advance ka sa Saintess Knight, isang epic rating hidden class. Ikaw ang may kapangyarihan na protektahan ng Saintess, na may mahinang kakayahan sa pagtanggol. Kapag nasa party ka kasama ang Saintess, tataas ng 50% ang power of all skills. Lahat ng stats ay tataas ng 30%. Tataas ng 50% ang paglaban sa abnormal status effects. Tataas ng 40% ng iyong depensa ang Saintess, tinatanong ni sexy high school girl na ano ang nangyayari. Hindi na talaga mapaglagyan ng kasiyahan si Grid at sinasabi nito na nag-advance din siya. Ang mga high schoolers na ito ay nakakahabol na, sa isip-isip ni Lowell na kahit yung babae na kasama niya ay nag-advance sa isang hidden class. May kakaibang hila ng kapalaran sa paligid si Lord Grid. Siya talaga ang perpektong tao para sa ambisyon niya. Sinasabi ni Jude na protektahan si Lord Sister, sinasabi ni Earl Steam na ipaparamdam niya ang wrath of the royal family's sword. Sinasabi ni Grid na father-in-law, delikado dito, bumalik na siya. Sinasabi ni Earl Steam na hindi pa siya matanda na para manood mula sa gilid habang ang fate of kingdom ay decided. Sinasabi ni Grid na then I guess, wasakin nila lahat ang golems na ito. Jude, siya na ang bahala sa father-in-law at kapatid niya. Sihi, mag-focus lang siya sa pag-heal sa kanya, sumang-ayon naman si Sihi. Skill observation has failed on the target, sinasabi ni Euphemina na hindi niya kaya duplicate ang skill niya sa kakayahan ng kanyang epic rating class, ang klase ng kapatid niya ay dapat unique rating. Ang tanging mga skills na nabigo niyang kopyahin noon ay si Grid at skill ni Agnes. Sinasabi ni Lowell na hindi ba rank 7 si Agnes at epic rating class user tulad niya, Miss Euphemina. Kaya paano ito nabigo? Sinasabi ni Euphemina na si Agnes ay isang growth type class user. Ang mga klase ng growth type ay tinuturing na mas mataas na rank kaysa sa mga epic rating classes. Sa isip-isip ni Lowell na si Agnes ay nakatikip ng isang belo ng misteryo, marami ang mga rumors tungkol sa kanya,
Maraming impormasyon ba ang alam niya? Tinatanong ni Lowell na alam ba niya kung ano ang klase niya. Sinasabi ni Euphemina na ang hypothesize niya, kapag itinalaga ang lahat ng katangian niya, ay siya ang pinakamalakas na undead, isang lich. Parang may hawak siya ng walang katapusang magic power habang daigrin niya ang buhay at kamatayan. Kung susubukan niya na manalo, I suggest you give up. Siya ay hindi karaniwan at delikadong individual, at sa ngayon, ang pangunahing priority ay matapos ang gulong ito, di ba? Sa isip-isip ni Lowell na may maganda siyang intuition. Accurate rin ang kanyang decision-making, sa battlefield na ito na mukhang madali, dapat may nakatago na bomba. Tinatanong ni Lowell na Panginoong Greed, kaya niya ba ang mga sinaunang sandata? Sinasabi ni Greed na kung lahat ay nakabuff sa kanya, I guess makakahanap siya ng paraan. Sinasabi ni Lowell na sa tingin niya, iwan niya na sa kanila ang mga ito. Gusto niya din sabihin sa kanya ito all this time, pero may malakas na Lord talaga siya. Tumatawa at sinasabi ni Greed na napaka-humble na malakas talaga siya. Kung magsasabi siya ng ganyan, hindi niya makakatulong. Sinasabi ni Lowell na maniniwala siya sa kanya, takbo, Panginoon ko. Sir Huroy, gamitin niya ang spiteful tongue. Sinasabi ni Huroy na nakakaawa silang mga bulok na buhangin na hindi nila kaya ang isang patak na tubig. Fuck off, spiteful tongue, deal damage proportionate sa 200% ng iyong magic power sa isang target. Bumaba ng 30% ang depensa at attack power ng target. Sinasabi ni Greed na ngayong may debuff sa kanila, dapat niya na ito gamitin. Ang kanyang greatest, ultimate skill, ginamit ni Greed ang kanyang skill na kill. Nakadeal ka ng 1,800% ng iyong physical damage sa isang target. Sinasabi ni Greed na makapangyarihan siya, kahit ang pinakamalaking golems kaya niya. Bilasan niya, bigyan pa siya ng mga buff, siya na ang bahala sa mga malaking golem na ito ng sarili niya. Anong ginagawa niya? Sabi niya sa kanya na bigyan niya pa siya ng buff. Marami pang mga golem na pasugad sa kanya, nagtataka at sinasabi ni Greed na ano ang nangyayari. Biglang nagtipon sila, ginamit ni Greed ang link. Sinasabi ni Lowell na nabanggit sa balita ang posibilidad na ang biglang paglitaw ng mga golem na ito ay dulot ng Great Magician. Ang ancient weapon self-destructing ay makikita bilang ebidensya na sila ay nag-evolve batay sa sitwasyon ng labanan. Ang tanging tao na kaya ang mga golem na mag-isa sa battlefield na ito ay si Lord Greed. Malamang nagsimula na ang mga golem na mas aware sa kanya bilang harang na kailangan nilang matalo. Sinasabi ni Euphemina na may mahigit 800 pa ang natitira. Kung iisipin nila ang kanilang stamina, mas maganda na tipunin sila lahat sa isang lugar upang matalo silang lahat. Ang galing niya talaga sa mga kalokohan Lowell. Sinasabi ni Lowell na ito ay isang basic lang, kasanayan din ang maging perfect pa in my lord. Galit na galit si Greed at sinasabi nito na tumahimik siya. Tinawag niya pa siya ng my lord kung gagawin lang siyang pain. Nagpakawala na sila ng sunod-sunod na pag-atake sa mga golem na humahabol kay Greed. Nagkakaroon ng mga reaksyon ang mga golem, sinasabi ni Greed na Lowell, ang malaking golem na yan ay may self-destruction siya ulit. Nagsasayang siya ng immortal, mamamatay na talaga siya this time. Kahit magsuot siya ngayon ng Doran's Ring, wala itong kwenta. Gumamit si Lowell ng Earth Dragon Climb, sumabog na ang mga golem at tumalsik si Greed. Nagsabay-sabay na sumasabog ang mga golem, natalo mo ang isang sinaunang sandata. Nakuha mo ang 3,342,000 experience points, tinalo mo ang isang soul doll. Nakuha mo ang 87,300 experience points, sinasabi ni Greed na ang lakas ng loob niya na tawagin siyang Lord at ginamit siya bilang pain sa area of effect of farm. At sa tingin niya mapapatawad niya siya dahil matalino siya. Sinasabi ni Lowell na isang plano na posible lamang dahil siya ay Great Lord. As expected, magnificent siya, madali lang utuin si Greed, dahil nawala agad ang galit niya nung tinawag siyang Great Lord at mababangong salita ni Lowell. Sinasabi ni Euphemina na may 423 golems pa rin ng nakaraang panahon, 104 na soul dolls, at 9 na ancient weapon ang natitira. Kahit area of effect natin sila, parang walang katapusan. Ayos na ba ito? Sinasabi ni Greed na marupok na bato pa rin sila na nababasag kapag tinamaan. Kailangan lang nating ng tamang panahon, kung patuloy lang natin ang ginagawa natin, matatapos na ito.
Naging madilim na gabi para sa sitwasyon ng digmaan sa Reinhardt. Ito ay isang emergency na sitwasyon na may mahigit 500 golems. Pero, ang hukbo ng mga golems na nakatalo sa 700 miyembro ng Giant Guild, 6 na tao lang ang overpowered. Ang mga tao sa iyong mga screen ngayon ay ang mga tagapagligtas ng Desperaden kaharian na ito. Mukhang bagong manlalaro siya, pero user siya na may sobrang efficient heals at sa tabi niya ang kasabay niya. Ang rank 1 orator na nagpapakita ng lubos na impluensya sa mga tuntunin ng mga buff at mga debuff. Mukhang may knight NPC din na may sobrang lakas na parang hindi nagkakalayo sa user. Ang rank 1 Qigong Master na tahimik na nag-navigate sa larangan ng digmaan sa kabila ng pagiging isang ranged DPS class na may malakas na pinsala. At kahit isang magician, ipalagay na isa itong hidden class, na kayang gamitin ng buong magic sa lahat ng katangian ng walang pagkas. At namumuno sa frontier, ang lalaki na nagyayabang ng ganap na kapangyarihan. Ang International Competition Superstar, Grid, ginamit ni Grid ang link. 15% ng iyong maximum na health ay naibalik, ang Holy Light Armorize effect ay na-activate. 26,685 na health ay na-restore, tumatawa at sinasabi ni Grid kay Sihi na kahanga-hanga siya talaga, you are the best. Gulat na gulat sila Jude at Earlstime at sinasabi nito na ang galing talaga ng son-in-law niya. Ang kaharian ay makakahinga na ng maluwag ngayon. Sinasabi ni Jude na ang kanyang Panginoon ay sobrang lakas. Sa isip-isip ni Lowell na overwhelming ang kanyang lakas na maaaring matalo sa aggro ng golem habang winawasak sila habang nag-charge pasulong. Hindi makatarungan ang pag-asa na may solusyon siya sa desperadong sitwasyon na ito. Magiging perpekto kung patuloy ang parehong paggalaw ng mga golem, pero kung tama siya, may masama siyang nararamdaman dito. Naghahanda na umatake ang mga golem kay Grid at sa isip-isip ni Lowell na ang crisis ay darating na. Nakatanggap si Grid ng 29,900 na pinsala, sinasabi ni Grid na bigla silang gumamit ng magic. Nagbago na ang attack pattern nila, inutusan niya si Sihi na pagalingin siya nito. Nabawasan ang healing effect, Doran's Ring, at Holy Light Armor effect ay na-activate. Nagtataka si Grid at sinasabi nito na sigurado daw siya na ang mga bulok na bato na may nagbago sa kanila. Inatake ng golem si Euphemina at sa isip-isip nito na hindi lang sila mas bumilis, kundi mas lumakas din sila. Ano daw ba ang nangyayari sa mundo? Ginamit ni Lowell ang Sphere Prison para maiwasan ang pag-atake ng golem. At sinasabi nito kay Grid na kailangan niyang gamitin ang kanyang lakas. From this point onward, nag-iba na ang mga golem. Sa isip-isip ni Grid na totoo yan, parehong tumaas ang bilis at kapangyarihan nila. Sinasabi ni Heroy na kailangan niya tulungan ang Panginoon niya. Fuck off, lahat sila mga specs ng alikabok na mas maliit pa sa mga butil ng buhangin. Pagsusuri ng impormasyon, resistant ng spiteful tongue, ay kailangan ipalagay. Tinanggal na ang pag-unawa ng wika, invalid na ang spiteful tongue. Sa isip-isip ni Heroy na tumaas ang resistance nila sa mga debuff. Inatake si Heroy at ginamit ni Lowell ang kanyang Earth Dragon Claw para iligtas sana si Heroy, kaso tinamaan na si Heroy at tumalsik. Hindi naman namamalayan ni Lowell na inatake na siya mula sa likod. Ginamit ni Sihi ang Hope, randomly heal ang minimum na 10% hanggang sa maximum na 30% ng maximum health ng target. Cost ng resource, 10% ng iyong maximum health cooldown, 90 segundo. May pasugad kay Sihi at biglang humarang si sexy high school girl para protektahan si Sihi. Nablock ni Jude ang atake ng golem at sinasabi nito na Ruby, sexy high school girl, hindi niya hahayaan na malagay sa panganib. Viscount Grid Order, nablock nga ni Jude ang atake ng golem, kaso na-counter naman ito ng golem. Sa isip-isip ni Grid na naabot na ni Jude ang maximum growth sa kanyang strength stat at may mahigit na 2,000 strength. Iyan ay exceptional kahit sa mga top-ranked rankers. Dagdag pa dito, ginamit niya ang +8 Dainsleif, pero lubos pa rin siya natatalo. Sinasabi ni Earlstime na ang mga heroes ay nasa struggle. Ang mga Swords of Winston, magiging pader para sa Ethnal Kingdom. Inutos ni Earlstime na humanda na sa pag-atake, naghahanda na ang mga golem para umatake, pinakawalan nila ang atake nila sa mga sundalo ng Winston. Nagtataka at sinasabi ni Earlstime na paano nangyayari ito, ang mga hukbo na pinagmamalaki niya ay walang pag-asa. Kung sino ang nasa likod ng mga golem na ito, maghintay siya,
ang Stime of the North ay hahanapin siya. Kahit anong mangyari, dumating si Grid para iligtas si Earl Stime at sinasabi nito na tatay. Delikado dito, bilisan niya at lumikas na sa isip-isip ni Grid na hindi niya maaari mabigo ang quest na ito. Umabot sa 32,000 ang fighting power ng ancient weapon, na nasa 26,000 failure. Plus 20% attack power sa madilim na lugar. Ginamit ni Grid ang length kill, na-activate na ang epekto ng failure, 5 beses mo aatakihin ang target, critical, 6,250,900 ang pinsala mo, Holy Light Gloves. Na-activate ang epekto, 5 beses mo aatakihin ang target, may 2,238,400 na pinsala mo, 445,200 ang pinsala mo. Ang mga epekto ng failure at Holy Light Gloves ay na-activate. May 4,851,000 ka na pinsala, random na strike ng minimum ng 3 hanggang sa maximum na 7 beses. Bawat strike may 1,500% na pinsala. Tandaan na kung mag-strike ka ng 7 beses, mauubos ang iyong stamina, cost ng mana, 70% ng iyong kasalukuyang mana. Cooldown, 3,600 segundo, sa isip-isip ni Grid na kailangan niya pangalagaan hanggang kaya niya. Inutusan ulit niya si Sehi na heal niya siya, sa isip-isip ni Lowell na hindi pa ba ipinapakita ni Grid ang lahat ng kanyang kakayahan noong international competition. Ginamit ni Euphemina ang Demon King's Tailfire, nag-designate ng hanggang 16 na target at nasunog ang mga ito. Ang target ay may 2,500 na fixed damage kada segundo hanggang 4 na segundo. Range, 10 meters radius mana cost, 3,200 cooldown, 900 segundo. Sumugod pa din ang mga golem at sinasabi ni Euphemina na hindi ito gumana. Sa isip-isip ni Lowell na hindi gumagana ang Spiteful Tongue, tumaas ang resistance nila sa chi niya, at tumaas ang durability ng anti-magic shields nila. Maging ang Saintess na sumusuporta kay Grid, ay nasa limit na din. Nag-level up siya ng mabilis hanggang level 13 habang nakasupport kay Grid, pero, ang laban sa pagitan ng level 2 hanggang 300 ay sobra para sa kanya sa una pa lang. Kasama ang 8 sinaunang sandata, kailangan nating tingnan ang natitirang 300 golems sa nagbagong golem. Mula sa punto na ito, malaki na ang bumaba para matalo sila ni Euphemina sa mga golem na ito. Ibig sabihin nito na kailangan ni Grid na matalo ang malaking bilang ng mga golems sa kanyang sarili. Mahirap nang ma-handle ni Grid ito kapag malapit na maubos ang stamina niya. Pero ang mas nakakatakot dyan ay ang katotohanan na hindi pa nila alam ang dahilan sa likod ng invasion. Sino at bakit nila ginagawa ang malaking sukat ng invasion na ito? Sinasabi ni Bram na napagtanto niya na ba sa wakas ngayon? Pag Moss successor, siya ay isang daga, ilagay niya ito sa utak niya. Ito ang haantong sa kanya kung makakalimutan niya ang isang pangako sa kanya. Ginamit ni Grid ang Kill, Link, at Transcend, sa isip-isip ni Grid na kailangan niyang gawin. Sa kanyang lakas, kaya niya protektahan ang lahat. Kaya niya silang protektahan lahat, inatake si Grid sa likod ng golem at naisip niya ang mga sinabi niya sa maraming pagkakataon, pinuprotektahan niya silang ng ilang beses. Mabuti lang ang magandang bagay, naisip niya na kailangan niya pala sila at sinasabi ni Jeshuka na maraming tulong talaga silang natanggap sa kanya. Hindi mali ang sinasabi niya. Pero Grid, sa kanyang mata, mukhang wala bang effort ang lahat. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya maprotektahan ang lahat. Mag-isa, humihingi ng paumanhin si Grid dahil siya ay naging mayabang. Napansin naman ni Lowell na walang magagawa si Grid na makaiwas sa atake ng kalaban. Sa hindi inaasahan may umatake sa mga golem na papaatake kay Grid. Sa isip-isip ni Grid na ito ay isang gear spear. May dumating at sinasabi nito na mag-isa siyang sumugod sa kanila dahil sobrang katangahan, kabubuhan at kayabangan niya. Alam niyang mangyayari ito, nagtataka siya kung ganito ba ito sa balita ng isang ina na humiwalay sa kanyang anak. Si Jeshuka pala ang dumating at sinasabi nito na kung hindi siya mabilis bumango, hindi niya siya tutulungan. Ang tanga niya, hindi makapaniwala si Grid at nagulat ito na si Jeshuka pala ang dumating. Sinasabi ni Jeshuka na tignan niya ang kanyang estado, sa tingin niya ba nalaman niya na ang mali niya, dumating din sila sa isang desisyon. Magsama-sama na sila, ito ay magiging bangka kung saan maaabot ang kanilang destination gamit ang kanilang pinagsama-samang lakas. Simula ngayon, disband na ang Sedeca Guild, lahat ng 21 guild members ay magiging mga subordinate na ni Grid. Kung tatanggihan niya ulit, papatayin niya na siya. Master,
Sa isip-isip ni Lowell na ang Sedeca Guild ay isang guild na puno ng pinakamalakas na elites. Sila ang huling piece ng puzzle para makumpleto na ang kanyang ambisyon. Nasa lugar ang lahat, mula ngayon sa bagong itinerary. Masayang-masaya at sinasabi ni Lowell na grade, establish niya na agad ang guild para matanggap nila ang guild buff. Magiging grand beginning ito, maaari na siyang magdesisyon ng pangalan ng guild. Sinasabi ni Greed na mga tanga. Kailangan na ba silang magsimula agad bago sila makatanggap ng paumanhin? Sige, lahat, mag-ingat ng mabuti, ang Overgeared Guild.